Hello, good morning. It's our day 3 ng ating Baguio ride. Hindi na tayo nakapag-video kagabi. Pagdating natin dito, bago tayo matulog dahil medyo pagod na pagod tayo. So ngayon ay 4:21 na ng umaga. And we're planning na umalis na para makapag-breakfast muna tayo bago tayo umahon. Papuntang Cannon Road, 35 kilometers din yung aahunin natin. So ito pala yung room na nakuha natin. Yan. Ito yan sa may Mountain View Resort and Hotel. Kasi ito yung bike natin. So okay naman, nakuha natin siya for 1.5 only. Though parang ako lang tsaka yung isa pang tao yung naka-check-in dito. Pero malaki yung place sa labas, lalo na sa labas mamaya. Pakita ko sa inyo paglabas natin. Pero safe naman, nakatulog naman tayo ng maayos. And malakas yung aircon, sobrang lakas. Hininahan ko kami. So, tayo'y lalarga na. And kita-kits po tayo. So, sa inyo mga lalabas mamaya at papasok. Ingat po sa inyong lahat. Bye! So, nakalabas na tayo dun sa tinuluyan natin. So ito na yung palabas ng kalsada. Ay, dito pa lang ahon na. Start. Mga aso. So malapit lang naman siya from the highway. So before tayo lumarga, kakain muna tayo ng breakfast para meron tayong lakas paakyat ng Cannon Road. So dito pa lang malamig na. I-expect natin na medyo malamig din mamaya pag akyat natin ng Cannon. So doon tayo kakain sa may stopover ng mga sasakyan. Hindi natin ito. 45. So wala pang gaanong sasakyan. Well, wala pa talaga. Dahil weekday din naman ngayon, so in-expect natin hindi ganun kadami yung mga sasakyan para paakyat ng Baguio. Daming doggy. Lamig, ang sarap. Buti na lang, nag-long sleeves tayo ngayon. So ayan o, lapit lang. Ito na yung mga kainan nandito na. So chow muna tayo, then balik tayo mamaya kapag naka-order na tayo. So nandito na tayo sa may McDo, sa may stopover ng packet ng Baguio. So yun ang breakfast natin ngayon, longganisa. So in a few minutes pagkakain natin, pagkatapos natin kumain, mapapahinga na tayo sandali, nalarga na tayo. So hopefully mga 5:15 simula na tayong nakapadyak. So kita-kits, bye! So tayo ay lumarga na. Balik muna tayo dito sa may Cannon Road, Baguio, via Cannon Road. Ang oras ay 5:11 ng umaga.
So hihinay-hinayin lang natin dahil 35 kilometers yung ating aahunin. So chill ride lang tayo, hindi naman natin kailangang magmadali. At kapag hindi natin kaya, tutulak natin yung bike natin dahil mabigat kasi yung nasa likod natin eh. So yun na yung arko. Wala palang ilaw yung arko, napakadilim. Hindi man lang nailawan local government yung arko. Sayang naman. Pero pipicturein pa rin natin kahit madilim. Ayan, buti may mga sakin naman. Welcome to Benguet Province. Tayo ay lumarga na from the Arco. So medyo madilim ang kalsada. Kahit mayroong post lights, hindi masyadong maliwanag. So hopefully pag medyo hopefully may mga ilaw pa tayong makikita bago lumiwanag para hindi tayo masyadong mahirapan na sa kalsada. Oh, sarap. Ang temperature dito sa baba ay 22 degrees. Ang lamig, plus may kasamang hangin. Ayan, napakadilim. Parang after nitong poste na to, parang wala na. So dadahan-dahanin lang natin. Hindi naman tayo nagmamadali. So entering na tayo dito sa may toll gate, dito sa may Cannon Road. Dati may bayad to eh. Ngayon parang wala na yata. Ayan. Pasok na tayo. So ang oras ay 5:32 ng umaga. So nag-start tayo sa may Arco 5:30. So tingnan natin kung gaano natin kabilis kukunin to hanggang makarating tayo ng Burnham Park. So ganito kadilim ang tatahakin natin, kaya late na rin tayo nag-start para hindi masyadong matagal yung pagpadyak natin sa madilim. So dito na tayo sa may Camp 1 and nakakaranas na tayo ng 4.5% na gradient. Patikim pa lang to. Patikim pa lang. Ang akyatan. Ang mga manok ay tumitila-tilaok na. Gumising na daw kayo dahil may pasok. Ang dilim talaga. Ayun oh, ang dilim oh. Buti na lang may mga sasakyan tayong nakakasabay pa isa-isa. At least nakikita natin ahead yung kalsada. Grabe ang dilim. So ito na, mas makunat na rito. 5.6%. Eh nasa dulo na tayo ng ating cambio. So far tayo ay nakaka 1.6 kilometers pa lang from the Arco. And tayo ay nakaka 10 minutes na biyahe. Ay, grabe. Ang average pace natin is 12.3 kilometers per hour. So
Mahirap. Mahirap talaga. Yun oh, may lusong tayo oh. Kalahin mo yun, mayroon palang lusong tayong may experience. Parito. Shit. Pumasok sa mata natin ah. Ay, pumasok sa mata natin. Okay, nakalusong naman tayo kahit pa paano. Yun lang, ito lang ang problema pag medyo madilim-dilim pa yung pagsak natin. Hindi natin makakita yung view. Pero okay lang naman, dito pa lang naman tayo sa simula ng ating biyahe dito sa Canyon Road. Ito pala kasi yung merong parang merong tumutulong tubig dito sa kalsada, kaya basa yung kalsada. Yan, medyo lumiliwa-liwanag na banda roon. Oh, maganda na yung, medyo maganda na yung kalsada dito sa part na to kasi merong ilaw. May ilaw na yung kalsada oh. Yung gitna tsaka yung gilid para hindi malaglag sa bangin. So ayan na, lumiliwa-liwanag na. So tayo ay nakaka 5.2 kilometers na mula sa Arco. 28 minutes. So not bad. Meron din naman mga flat sections katulad nito, medyo flat siya, false flat 0.3%. Medyo pahinga ka bago matahakin yung matitinding ahon. Ito na yung rough road na portion. Merong ginagawa. So ang oras ay 6:10 na ng umaga and maliwanag na. Kaya natin to, lalo na kung meron tayong kasunod. Baka hindi natin kayanin, baka magtulak tayo rito. Hindi natin kaya to. Tulak tayo dito. Yeah. So tulak tayo dito sa may bandang rough road. Yung ginagawang kalsada. Hindi natin siya pinilit. Baka tayo makapasama. Ayun, yung truck na hirap eh. Tayo pa kaya. Uy! Grabe. Makadumulas kasi tayo eh. Kaya mahirap. Ito kaya kaya natin. Tingnan natin kung kaya natin umusong. Ba't yung takpan dumaan? Hindi pa lang dumaan sa baba. Ayan. Yung lusong kinaya naman natin. Ay, unang tulak of the day. Grabe. So max gradient na experience natin is
12.4%. So meron na namang mahabang ahon. Ay, ay, ay. Haba nito. Ayan, mas maliwanag na. Nakita na natin yung kalsada sa malayo. Oh! Grabe. Parang dito pa lang, laspag na tayo. Nakaka 8.4 kilometers pa lang tayo. Pero grabe ang ahonan talaga pala dito sa Cannon Road. So entering Camp 3 na tayo. Grabe pala yung Camp 2 ah. Tindi nung ahon. Grabe. Ito yata yung pinaka mahabang stretch na inaahon natin so far dito sa Cannon Road. And ang gradient ay 11.6%. Mukhang natutulak tayo sa stretch na to. Ay, wanto lang. Ay, grabe. Ang ganda ng view. Hindi pala totoo na nakakatanggal ng pagod yung view. Dahil ang ganda ng view pero hindi natatanggal yung ating pagod sa kasalukuyan. Grabe. Mas matarik pa tong isa na ito. Grabe. 11.6 lang ba ito? Yan yung pinakamahirap na stretch natin so far. Oh! 11.4. May recovery. We need a recovery. Grabe. Oh, may recovery rin sa wakas. So tayo ay lumarga na uli. Pagpahinga na tayo ng mga 15 minutes. And pagpalit na rin tayo ng camera natin. So far tayo ay nakaka 11 kilometers na. At ang oras ay 6:51 ng umaga. Grabe oh. Kung sila nang gagaling. So dito medyo maraming kabahayan. Grabe yung mga bahay dito. Hanggang sa taas yung bahay nila. Sinakit nila yun araw-araw.
Ayan, no? Nakikita na natin yung mga view dito sa dinadaanan natin. Mas na-appreciate mo siya pag siyempre, pag nakikita mo yung kagandahan ng kalikasan. Pero hindi siya nakakatanggal ng pagod. Grabe. Ayan na naman. Ako na naman tayo. Simula na naman ng ahonan. 5%. Lamig. Meron pa tayong headwind. Grabe. Paano kaya tayo aahon na kami pag nandun na tayo sa may bandang Lion's Head? Ito lang 4% eh. Hirap na tayong ahunin. Grabe. Ganda ng ganda ng view, ganda ng kalsada, maahon lang. Ang lamig ng klima. Ano pa nga hanapin mo sa Cannon Road? May kasama pang ahon. Kompleto sa Ricardos. Katulad yan, nakahon na naman tayo. So approaching Camp 4 na tayo. You are now entering Camp 4. Picture kaya tayo dito. Picture muna tayo dito para masaya. Good morning! Daanan dito sa gilid. Yung mga bata. Dito nagdadaan. Ang galing. Papasok ka, kuya? Papasok ka? Gano'n kalayo lalakarin mo? Malayo lalakarin mo? Ang ganda ng ginawa nila rito ng
daan. Ayos. Ayos na maximize nila yung barrier na yun para lakaran ng mga tao. Grabe naman yung truck na yun. Lamig. Sarap ng salubong ng hangin. Pero sarap din ang sasalubong sa atin na ahon. Ito na naman tayo sa matinding ahonan. Magkalagpas nitong tulay. Ayan o. Tayo na naman tayo nito. Let's go. Let's go. Simula sa 3%. Maraming tubig dito. Free flowing. Yan yung mga inaakit nila. 5.9%. Ayan, kita mo yung mag-ina. Hindi sila nakatira sa bundok. Ano kaya yung school nila? May kalsada pala doon. Punta doon. Ito kasi naman galing. Thank you. Yung pinadaan tayo ng motor. 5.9%. Grabe. Ito lang din yung kagandahan ng solo ride. At least yung pace mo lang. Hindi tayo pabigat. Magiging pabigat sa ibang mga riders o bikers. Kasi normally yung mga umaakit dito sa Canyon malalakas talaga. Kurbida. Grabe. 6.8%. 8.4%. 9.4. 8.9. Grabe. Grabe oh. Ang ganda dun oh. Panalo. Medyo nakakuha tayo ng magandang teknik Mas okay pala pag ganitong stance. Hindi tayo nakayuko. Mas madaling pumadyak. Hindi tayo nakayuko masyado. Mas napipersa natin sumipa sa pedal. Pag nakaganito. Kaya pala pag naka-folding bike, mas madali sa ating umahon. Dahil relax position tayo doon. Naka-upright. Si Kuya, pababa. Palusong. Pupunta sa work. Another bridge to cross. Maramal Bridge. Ganda rin dito. Yung mga nag-aabang ng sasakyan. Akyat ng Baguio. Pero bihirang-bihira yung nakikita natin public transport dito. So I guess mahirap sumakay pag nandito ka na sa medyo sa taas. Dahil pagdating dito puno na.
Lusong tayo ng konti. Pero grabe kapag hindi ka pumadyak, walang force. Ang bagal ng ano, ang bagal ng lusong kapag hindi ka pumapadyak. Ayan, no? Stunning view dito sa Canyon Road. Magsasawa ka sa view. Ayan, no? Ayun na yung lusong natin. Konti lang. Yung mga ilan din na gas station dito. Ang gaganda ng mga bahay dito. Eh. Yun nga lang talagang living on the edge ka pag dito ka nakatira. Dahil hindi mo masasabi yung landslide eh. Kahit puro bato yung yung bundok. Kung katulad niyan, batong-bato yung bundok. Ito medyo mahabang diretso to. Pero falls flat. 3%. Kagandahan lang ng umadyak tayo ng weekday. Hindi masyadong madami yung sasakyan na dumadaan. And mga motor. Normally kasi yung mga nagra-ride from Manila, naka-big bike, may even yung mga lower displacement, dito sila dumadaan. Ayan, grabe Umaano doon yung mga bato, bumababa from there. Tapos may bahay doon Ang galing. Ano siya? Pumupunta kaya dito? Ayun, meron Ay. Sarap ng padyak natin. Hindi pa tayo nasisinagan ng araw dito sa Canyon Road. So tatawid ulit tayo ng Orange Bridge. Mukhang pagtawid dito, aahon tayo. Uy, ganda. Grabe. Wow! Grabe, ang ganda. Mas na-appreciate natin yung view. Ngayon, kasi syempre pag nakasasakyan tayo nagda-drive, hindi natin masyadong matitigan yung view. Dahil syempre concentrated tayo sa kalsada. Pero ngayon, makikita natin yung ganda ng view. Punta muna tayo dito. So ito na, maaarawan na tayo. Pero hindi na tayo hindi na tayo mag-face mask. Para appreciate natin yung ganda. Saka mahirap din mag-face mask kapag paahon ka ng mataas. So, dire-diretso na natin to nang walang face mask.
Kahit magagalit sa atin si Jenny. Ayan na ang araw. Nasilayan na tayo ng araw. For the first time. Ang oras pala ay 8:18 na ng umaga. And tayo ay nakaka 21 kilometers from the Arco. So meron pa tayong bubunuin na 14 kilometers. More or less. Bago makakyat sa Burnham Park. So nandito na tayo sa may pangalawang toll gate. Unahin muna natin sila. Hindi naman tayo nagmamadali. Hala! Ayun na yung ano. Ayun na yung tunnel. Yung bagong tunnel dito sa Cannon Road. So gumawa na sila ng tunnel doon dahil ayun no, madala siguro ang landslide doon sa area na yun. So ito na yung tunnel. Parang one way lang yata. Dahil may nakahintong sasakyan doon. Pero pagpakit ng tunnel, 11.2% ang gradient. Grabe. Kuya, papwesto lang dito. So may ginagawa dun sa loob. Nagpipintura. Okay na daw. Let's go. Yay. Dito tayo sa tunnel. So may ginagawa. Nagpipintura sila. Medyo nakakatakot pa rin itong tunnel na to. No? Parang di mo pa rin sure kung hindi ba siya masisira kapag nag-landslide doon. So ayan na. Palabas na tayo. Maiksi lang siya. Hop. Meron na yun. Nandito na tayo sa mga Camp 6. And tayo ay nakaka 23.1 kilometers na. Ang oras ay 8:32. So mga 12 kilometers na lang ang padyakan natin. More or less. Ang dami nag-aabang ng sasakyan. Pababa siguro to. Yung Baguio. Sa second tulak natin, hindi na natin pinilit. Masyadong kurbada. Ayan, grabe. Kung pinilit ko yan, tapos na ako. Kasi ko nahinga sa kaya. Sabi ko na pala inside na ito eh. Kaya matarik eh. Yun
Yung section natin hindi natin kaya. Pero ito baka kaya na natin. Subukan natin. Ayan. Yun lang talagang kurbada. Hindi natin kaya. So dito, sa Lion's Head, pwede na tayo magpahinga ng matagal-tagal. Konti na lang, Lion's Head na. Bing. Wow. Thank you, Lord. Ay, grabe. Kumihira. Yan eh. Enjoy ni mga tao. Sa Lion's Head. Pasok na tayo doon. We're here at the Lion's Head. Ah, grabe. Umarga na. Let's go. Ride safe mga kuya. Sir, thank you po ulit. Thank you, ingat kayo. Let's go, let's go. Let's go. Magtutulak tayo rito. Patay tayo nito. Excuse me po. Excuse me po. Uy. Ay. Shit eh. Let's go na. Tayo sumibat na ng Lion's Head. Ayun, nakakitin natin. Hopefully, kaya natin yun. It's a climb. Grabe. Yun yung inakit natin. Diyos mío. Thank you, Lord. Ayun yung ano. Buti pala may parking na pala dito. Sa baba. For the Lion's Head. Ayos. Napatigil na tayo. Grabe yung ano. Grabe yung tarik. Parang sasabog na yung dibdib natin sa tarik eh. Saka kanina pa tayo umaahon. Pagod na hihita natin. Kaya muna siguro tayo mga 15 minutes bago tayo umahon ulit. Ay, Las Pagegurns. Parang nung pagkalagpas natin nung Lion's Head, napagod na tayo. Hindi pa yun yung Baguio. Medyo malayo pa. 7 kilometers pa yata. Hindi ba eh. Kahit pa hinto-hinto. Basta lang matapos natin. Okay lang. Alas 10 pa lang naman. Alas 2 pa naman ang check-in natin sa hotel. Kaya we can take our time.
Pero grabe, laswag talaga. So, chinek natin sa maps. Less than 5 kilometers na lang yung Burnham Park. And hopefully, ganito na lang katarik ang mga ahon. Para medyo hindi na tayo mahirapan. Baka ilang pahinga na tayo. Nakakatatlong hinto na yata tayo or 4 since nung lumagpas tayo ng Lion's Head. Ayan, dami nang titinda ng gulay dito. Sarap maggulay ang susmahin ng chop suey. So, kaya may masarap na chop suyan dito sa Baguio. So dito na tayo sa may tapat ng Camp 7 Barangay Market. Ang oras ay 10:11 ng umaga. Maka 28 kilometers na tayo from the Arc. So sana puro ganito na lang ang ulan hanggang sa taas para hindi na tayo mahirapan masyado. Marami ng mga sasakyan. Ibig sabihin malapit na tayo sa taas. Ay, malapit na tayo. Ay, grabe. Ang oras ay 11:47 na. Grabe. Ang dami nating pahinga at tulak. Nakalimang tulak yata tayo. Mateo. Grabe. Traffic pa, patay tayo nito. Nabibitin tayo. At ayan na nga. Nabibitin tayo. Dahil lang ng traffic. Ayun na, kita nga natin flyover. Guys, may nasiraan. Kaya pala ng traffic. Oh, yan na yung flyover. Ay, finally, nandito na tayo sa City of Vines. Thank you, Lord. Thank you. Yeah, hey, we're here. Finally. Thank you. Ito na yung Burnham Park sa ating kanan. Woo! Narating din natin ang Baguio ng nakabisikleta. Ay, naku, salamat Lord for keeping me safe. Kahit marami tayong lakad at pahinga,
Ang importante, hindi tayo na-disgrasya. At walang nangyaring mechanical problems sa ating bisikleta. So bukas, may ride pa rin tayo. Iikutin naman natin tong Baguio City. So malamang half day ride tayo bukas. Mamasyal-masyal lang tayo. Pero later this evening, darating yung wife natin tsaka yung brother-in-law natin. Dahil syempre, pag pauwi natin, hindi naman na tayo mabike. Hindi rin tayo magbabas. So, nagpa-drive tayo dun sa ating brother-in-law natin. So, nagpapasalamat tayo kay Kuya Eric at kay Ate Gwen. Dahil sasamahan nila tayo dito sa Baguio. So, mamaya sila aalis ng Manila. Pwede naman tayong kumain. Vernon Park. Sa ating right. Pupunta lang tayo dyan. Kaya magpipicture tayo. So balik tayo mamaya pag tayo ay nandun na. Eto na ang Baguio City. So syempre magpipicture tayo dito. So nandito pa rin tayo sa may Burnham Park. Uy, ang ganda ng aso. Nandito pa rin tayo sa may Burnham Park. So dito muna tayo tatambay habang hinihintay natin yung 2 o'clock na check-in natin sa hotel. Pero tatry na natin pumunta doon ng 1 o'clock. So, I hope mapanood niyo po itong vlog natin going to Baguio. Though hindi natin siya nakuha ng one shot, wala mahina talaga tayo. Kailangan natin siyang kunin ng 3 days para at least yung pag-akyat natin ng Cannon Roads, hindi tayo masyadong mahirapan. So maraming pong salamat sa makakapanood nitong video na to. I hope mag-enjoy kayo at makita nyo kung paano umahon pamunta rito sa may Baguio City via Cannon Road. So for those po na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Rider Rocky lang po, and ating Facebook page na Rider Rocky, and Instagram na Biker Rock 77. So from Baguio City, maraming pong salamat. Kita-kits, bye!